naisipan ko lang mag-video guys kasi today is Friday and April 24, it's Ramadan! Ramadan Karim sa lahat po ng mga Muslims, to all the Muslims around the world. Ramadan Mubarak. I don't know which is the right term to use. Pero, as long as today is April 24, 2020, Friday at Ramadan time, ang aking schedule ngayon ay, since restaurant po yung pinagtatrabahuan ko, ang pasok po namin ay 3 nag-i-start po kami ng 3 p.m. hanggang 2 a.m. ng umaga. So, alam niyo na kung gaano kahaba yung oras ng pinapasok ko sa trabaho ko. Ganun po kahirap. Hindi naman po siya mahirap, mahaba lang yung oras. Pero, kapag ganitong Ramadan naman, wala naman po ganong trabaho kasi nagpapacking lang kami ng mga pang-iftar. Meron kasi kaming orders pang-iftars. So, yun lang yung ginagawa namin tuwing Ramadan. And syempre yung mga takeaways at deliveries, hindi naman yun ganun karami. Since service ako, wala naman akong ginagawa. Tumutulong lang ako pag refill, ganun. At dahil nandito pa rin tayo sa kasagsagan ng ating pinagdadaanan ngayon, crisis, kailangan pa rin natin sumunod sa batas na gumamit tayo ng face mask at hand gloves. Yun yung pinaka-importante. Ngayon, dito sa United Arab Emirates, importante dito yung mga pag pumapasok ka or pag lumabas ka, mandatory yun, kailangan gumamit ka ng face mask at saka hand gloves. Since ngayong araw ay papasok ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit namin bago pumasok na mandatory kasi or else ma-fine kami. So, ito yun. First, you must have a face mask. So, ito yung first, pinaka-importante sa panahon ngayon ay ang ating face mask. O, diba? So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit nito. Ito ay binili ko lamang sa Carrefour. 5 pieces lang ito. Pero meron na akong nabiling sa Lulu naman. Ibang klase. Maraming, isang pack din siya, pero mas mura kaysa sa mga nagbebenta online. Ngayon yung mga nagbebenta online, ang mahal-mahal. Since alam nilang kailangan ng face mask, ang mahal-mahal ng pagbebenta nila. So, ito yung face mask. So, ang tamang pagsusuot ng face mask ay kailangan, ito kasing face mask, kung makikita nyo guys, so, ito yung loob niya white. Yung labas niya blue. So, etong white, ito yung talagang pangloob. At saka kung mapapansin nyo, yan. Hindi ko alam kung paano. At saka kung mapapansin nyo, meron yan parang wire dito. Yan sa taas. Ibig sabihin yung parang wire, yan yung isusuot natin, itatapat natin sa ilong. Ganyan. If-fit mo siya sa ilong. Yan, syempre maliit yung ilong ko. Kailangan i-fit ko talaga kasi wala akong ilong, oh, 'di ba? Pilipino. So yan, i-fit mo siya sa ilong para ma-make sure na wala siyang gap. Papasok mo siyang ganyan sa tainga mo na. At hihilain mo pababa hanggang ma-cover yung buong mukha mo at i-make sure mo na ma-cover niya lahat. Yan. Minsan, ginaganyan ko. Since yung mukha ko ay mataba at maliit, hindi siya fit. Yun yung mahirap pag maliit, guys. So, hindi fit lahat. So, yan. Yan yung tamang procedure ng paglalagay ng face mask. Ang susunod, tuturuan ko naman kayo kung paano yung tamang procedure at tamang pagtanggal ng face mask. Siyempre, halimbawa, pag gamit na siya, ganon. So, pag gamit na siya, siyempre, ano na yan, ano bang tawag doon? Siyempre, contaminated na yan pag gamit na. Meron ng virus na sagap. For example, pumunta ka na sa labas, marami ka nang nakasalamuha, o siyempre basta contaminated na siya. So,
wag mo siyang hahawakan dito. Wag mo na siyang hahawakan. Ang tamang gagawin mo ay hilain mo siya dito. Hilain mo siya ng ganun. Iwasan mo siyang hawakan at itatapon mo na siya sa tamang tapunan. Okay? Wag mo na siyang hawakan kasi pag hinawakan mo yan at hinawak mo din sa katawan mo yung pinanghawak mo dyan, ma-virus ka na. Char. Hindi na yun tama. So, yun yung tamang paggamit. So, ang susunod na ginagamit namin ay hand gloves. Since lumalabas ka, kailangan din ito. So, ganito yan. Siyempre, pag ipapasok mo siya, ganyan lang. Gaganyan mo. Yan. So, i-fit mo siya sa kamay mo. Fit mo siya. Since fit na siya, well, hindi siya fit sa akin kasi maliit yung daliri ko. Maliit yung kamay ko. So, yan. Ganyan. So, syempre, hawak-hawak mo na siya. Ganyan. Pag lumabas ka na, hawak-hawak ka na. Kung ano-ano pa. Eto, disposable lang din to kagaya ng face mask natin kanina. So, pag nahawak-hawak mo na to, guys, pag itatapon mo na, make sure na hindi mo siya hahawakan sa labas. Pwede mo siyang hilain dito. Ganon. Kailangan ganyan. Oops. Yan. Tapon mo na. Okay. So, pag tinapon mo na to, etong isa naman, ipapasok mo yung kamay mo sa loob. Hilain mo yung nasa loob at pag ganun. Hindi mo pwedeng hawakan yung labas na i-expose na sa kung ano-anong dumi or virus pa man or germs na yan. So, itatapon mo na siya kasi disposable naman siya. Yun lang guys, yung ituturo ko sa inyo, yung simpleng paghawak. So, since ito, hindi ko pa naman ito nagamit, pwede ko pa itong gamitin mamaya. Kasi palabas na kami mamaya. So, yun lang guys. Isang beses mo lang dapat to gamitin. Hindi mo siya pwedeng ulit-ulitin. Halimbawa, ginamit ko na ngayon, papunta ako sa trabaho, hinawak ko yun sa ng sasakyan, palabas, papasok, may hinawakan ako. Itatapon ko na. Tapos, gagamit ako ng iba. And, eto pala, bago ka gumamit, kailangan mag-hygiene. Maghugas ka ng kamay or mag-hand sanitizer ka. Pagkatapos nun, pwede ka na magsuot. And after ulit, gagawin mo ulit yun, mag-hand sanitizer ka ulit. Basta mag-hygiene, don't forget the hygiene guys, kasi importante yun sa panahon ngayon. At syempre guys, dahil nga disposable yung mga ginagamit natin, kailangan talaga maging wise din tayo sa paggamit nito, no? Kasi hindi ibig sabihin naka-gloves ka, safe ka na, hindi. Halimbawa, pumunta ka ng market, nakabag ka, naka-gloves ka nga. Hinawak-hawak mo siya sa kung saan-saan. Di, magbabayad ka na. Bubuksan mo yung bag mo. Ibig sabihin, ano din yung bag nyo. Kumbaga, mag-iingat tayo kasi hindi porke naka-gloves ka na, safe ka na. So, dapat din, ang hirap ang hirap sa panahon ngayon. Kasi isipin mo, naka-gloves ka, pupunta ka sa market, halimbawa, bibili ka, yung pera mo nasa bag mo, naka-zip. So, bubuksan mo, gamit mo yung gloves, diba? So, ang hirap. So, ang gagawin mo, halimbawa, ito yung bag mo. Naka-gloves ka ngayon. Halimbawa, pumunta ka sa market, naka-gloves ka nga. So, ganito din yung dapat mong gawin. Kasi, halimbawa yung bag mo malinis, syempre galing sa bahay yan. Tapos ipapasok mo sa bahay ulit. Hahawakan mo ulit yan. Kung ano-ano. So, hindi mo pwedeng ihawak yung gloves mo na ginamit mo sa labas. So, if ever na may kukunin ka sa loob, cellphone man or wallet para magbayad ka, ang gagawin mo ay kunin mo muna siya. Since sa akin, madali lang kasi maliit yung kamay ko, ganyan. Yan. Hindi ko hinawakan yung nasa inner niya, yung nasa loob. Yun yung gagamitin ko sa bag ko para buksan ito at kukunin ko ang aking wallet or telepono. Ngayon, kung ano naman, pwede mong ilapag mo na yung isa. Yan. Tapos yung tinuro ko sa inyo kanina, tanggalin nyo muna. Tapos bubuksan nyo yung wallet. Kung hindi nyo kaya ng isang kamay,
para mas safe. And then after that, kung ready ka na, kung naibigay mo na yung pera, and yung pera din, hindi din safe eh. Kasi yung pera pala eh, syempre yung pera, halimbawa sinuklian ka, hindi naman isang tao lang ang mawak nun. So, ang hirap no? Ano ba ang gagawin dapat pag ganun? Siguro mas maigi plastic lang, pero sa akin hindi. Pinapashoot ko agad siya sa, sa purse ko. Kasi purse yung ginagamit ko pag namamalengke kami. Purse. Tapos pag may change, na, ilalagay ko na yung isa kong gloves. So, ang tamang paglagay ay, syempre yung nakabaliktad na ganyan. Hawakan mo pa rin yung baliktad na. Since mahirap-hirap, yan, hinawakan ko yung nakabaliktad. Hawakan mo yung nakabaliktad na ganyan, hilain mo siya. Yan. So, kunin mo na yung suklay, lagay mo na siya. I-zip mo siya sa isang kamay mo. Ang hirap! Basta guys, so ang gagawin nyo na lang, huwag nyo ihawak yung gloves nyo dun sa mga ginagamit nyo, personal things nyo. Halimbawa, ginamit nyo to sa labas, magsi-cellphone kayo, useless. So, dapat ang gawin nyo, huwag kayong maghahawak ng kung ano-ano kung hindi naman kailangan na ginagamit nyo pa itong gloves na ginamit nyo sa labas. Ibig sabihin nun, yung mga personal things nyo, huwag nyong hawakan gamit dito sa gloves na to. Ang hirap mag-vlog. Ang hirap naman nun, guys. Alam mo yung lalabas ka, alam mo naman yung pera, ang dumi-dumi din. So, hindi mo din pwede. Wala talagang safe. Wala talagang safe sa mundo. So, kailangan talaga ng hand wash. Yun yung pinaka-safety. Kasi kahit pera, ang dumi-dumi niyan. Imagine nyo yung pera, hindi lang iisang tao at hindi nyo alam kung hinawak-hawak saan-saan yung kamay bago niya hinawakan yung pera. So, ang dumi-dumi. So, yun. Yun lang guys. Be wise pag gumamit kayo ng hand gloves. Hindi ibig sabihin naka-gloves kayo, safe na kayo. Kasi yung hand gloves nyo, halimbawa nahawak nyo sa may germs, na may virus, nahawak nyo halimbawa yung trolley, yung cart sa supermarket. Oo, dito sa UAE sinasanitize yan. Pero hindi naman 100% na matatanggal na yung mga virus niyan kahit na-sanitize yan, di ba? Kasi bago mo gamitin yung cart dito, meron dun yung isang tao na a-assist yung bawat papasok sa loob ng supermarket. Sinasanitize niya yan, pinupunasan niya, pero hindi pa rin yun safe, guys. Kahit yung face mask, hindi naman 100% na safety tayo dun, pero at least meron tayong support. Kasi may nabasa ako guys, yung tao na positive, hindi siya gumamit ng face mask, malaki yung chance na makahawa siya, di ba? So yung taong makakasalamuhan niya at walang face mask, sure, mahahawa. Pero kung may face mask siya, o naka-hand glove siya, mas maliit yung chance. So yun ang ibig sabihin nun ay pang-support, di ba? Hindi talaga 100% na masisafe tayo dito, pero mas okay na meron tayo nito at saka meron tayong social distancing. Don't forget guys. Ayun lamang guys, and at saka alam nyo guys, kung bakit ako masaya sa araw na ito ay dahil meron akong na-receive na message galing sa ating YouTube. At today ay approved na ako for monetization. Ibig sabihin magkaka-ads na yung aking mga video. At salamat sa lahat ng suporta. And sana suportahan nyo pa rin po ako. Patuloy nyo pa rin po akong suportahan kung meron ng mga sumusuport sa akin dyan. Salamat. At shout out! Big shout out sa aking mga pamangkin na si Carla Andrew at saka si Ira Krisha. Yung mga pamangkin kong yan, very supportive sa akin yan. Kahit ganito lang ako. Very supportive sa akin yung mga pamangkin kong yan. So, thank you, Ira and Andrew. And salamat sa pagbibigay ng mga content. Suggestion, content sa akin. Although, hindi ko man magagawa, kagaya nga ng ino-offer ni Ira. So, pasensya ka na, Ira. Pero, don't worry. Magagawa ko din yan, inshallah. O, diba? So, yun. Salamat. Ingat kayo dyan, ha? I love you.